Kaya ina-advise talaga natin, Ma'am Rihanna, na kapag nandito ka sa mga ganitong highway, mabibilis na ang takbo. At least 3 sasakyan hanggang 4 na sasakyan ang distansya mo sa kapwa mo motorista. Katulad nung nasa likod natin kanina, masyado siyang malapit sa atin. Kaya nung ikay nagulat din siya. Diba? Kung halimbawa mahina-hina ang preno niya or di kaya sumadsad ang gulong niya, pwede siyang sumalpok sa likod natin. Pero kung malayo siya, malayo pa lang, naagapang ka na niya. So itong kalsada na to, malapad dito. Ang tawag na dito ay bypass road. So ang mga sasakyan dito, ma'am, doon sa mga marurunong, nagpapatakbo lang talaga dito ng maximum na 80 km per hour. Yun yung may mga disiplina. Pero kung yung mga tao namang walang disiplina, tumatakbo dito pa minsan, ma'am, more than 100 km per hour. Kasi nga malapad ang kalsada. Pero tayo, syempre, dahil since tayo ay baguhan pa lang, siguro much better na mag-stay lang tayo sa 60. Lagi mo lang tatandaan na kapag kumukorb, slow down, yan. Bitawan mo lang si gas, kasi mag-i-slow down naman yon. Nakabang lang ang pakay brake. Okay, on your lane lang po kayo, focus lang po kayo sa unahan. Huwag nyo pong titingnan ang sasakyan na sa likod nyo. Paunahin nyo lang po siya. Kung gusto nyo muna, basta stay on your lane lang kayo. Pag-control naman dito sa pag umaahon ka, ma'am, like ito, katulad ng balete, pag umaahon ka, kukontrolin mo lang ang iyong sasakyan sa pamamagitan ng accelerator. Halimbawa, nagagas ka, naramdaman mo bumibilis ka, bitawan mo lang si gas. Hindi mo kailangan mag-brake kung wala naman dahilan, no? Doon mo siya mapapabagal. Kasi di ba pag pa-downhill ka naman o pababa ka, kinokontrol mo ang sasakyan mo sa pamamagitan naman ng pag-hapak ng brake. Ang maingat na driver, alam mo kung kailan ka pipigaan ng gas, kailan mo siya binibitawan. Kailangan talaga pakiramdam. Ramdamin mo talaga ang galaw ng iyong sasakyan. Kasi ang sasakyan mo naman, nakadepende yan sa'yo eh. Kung ano ikikilos mo, siya rin ikikilos na iyong sasakyan, di ba? Ang diskarte naman dyan, para hindi ka ma-distract ng mga nasa likod mo. Basta't pag halimbawa ganyan, stay on your lane ka lang, huwag mo silang tititigan. Basta stay on your lane ka lang. Halimbawa nasa likod mo pa lang sila, focus ka lang sa unahan. But may alertness ka pa rin gagawin sa kanila. Pag tingin mo na, pag sulyap mo na sila ay nag-a-attempt na overtake sa kaliwa, yun, doon ka naman mag-i-slow down. Pero kung halimbawa nasa likod mo lang sila, continuous ka lang, focus ka lang, diretso ka lang sa pag-move. Pero pag halimbawa tingin mo tumabi na sila sa'yo, pumunta na sa kanan o kaliwa, yun, pagbigyan mo lang sila makauna. Ayan, anong pakiramdam na medyo nakalayo na? Di ba mas masigsag pa yung balete dito? Oo. Ako naman, ang assessment ko naman sa'yo, sa ilang oras pa lang nating nagdadrive, ikaw naman ay marunong na. I mean, alam mo na paano kontrolin ang sasakyan mo. Kaya ka lang naman minsan nalilito. Kaya minsan napapatigil ka, namembreno ka kasi nga, kumbaga, hindi mo familiar ang lugar. Minsan, kaya naman nagkakaganyan, wala yung plano. Kumbaga, diba sabi ko nga sa'yo, bawat galaw mo, kailangan planuhin mo muna talaga. Halimbawa, tumatakbo ka sa ganito, intention mo lumipat pala dyan. So, yun na yun, pinlano mo na. Yung plano mo ay kailangan maging safe, no? So, titingin ka na sa rear mirror, sisignal ka na. Yun, pag-check mo sa right mirror mo at wala clear, speed up. Hindi slow down. Nakatulad yan, lilipat tayo dyan sa right natin. Planuhin mo, tingin ka sa rear mirror. Oo, lilipat ka dyan. Oo, signal ikaw. Tingnan mo, clear. Ito sa kanan, yan, pasok ikaw. Sa pag-check mo na clear na, speed up ka kaagad. Huwag mong kabigan ng malaki ang manubela mo. Dagdagan mo ang galaw mo, ang speed mo. Tapos gradual lang pihit ng manubela para makalipat ka kaagad. Kumbaga hindi biglaan ba ang paglipat. Yan, katulad niya, plano ulit natin lumipat.
dyan sa outer lane paglagpas ng tulay. Lilipat tayo sa pinakagilid ha. Yan, dito pa lang, signal na ikaw. Kanan po ang signal. Yan. Yan, titigil po tayo dyan. Tigil tayo dito. Doon, banda ron. Hanap ka ng lilom dyan. Gilid ka pa ron ng konti. Yan, sa lilom dyan ka tumigil. Stop. Yan. Okay, neutral. Patay si signal light. Hazard. Handbrake. Park. Yan. Galing tayo stop galing tayo dito sa gilid na to. Siyempre, intention natin lumipat dyan sa pinaka middle lane. So, ang gagawin mo, wag agad lilipat. So, move ka muna dito sa lane mo. Sige, ganito. Yan, move muna ikaw. Bigay ka ngayon ng signal. Yan. Ang paa mo, naki-gas. Naki-gas. Yan. Sige, gas ka lang. Move ka lang. Tuloy-tuloy ka lang. Move muna dyan. Habang nag-move ka, sinecheck mo na yung kaliwa mo. Yan. So, wala. O, pasok ka konti lang malubila. Yan, ganyan lang. Tamo. O, balik mo ulit sa gitna. O, adjust ka pa kanan. Kanan ka. Yan. Diretso na ulit. Ganyan lang ang copy. Patay ang signal light. Kumbaga, ang diskarte dyan, pag naglilipat ka ng linya sa ganitong klaseng kalsada o malalapat na kalsada, ito yung tipong bago ka lumipat, slow down. Bitaw lang sa gas yun. Huwag pupunta muna sa brake. Lalo na't wala naman dahilan na magbe-brake ka. Tuloy-tuloy ka lang Ngayon, tingin ng kaliwa. Wala. See, after niyang curve, bago ka lumipat. Lilipat tayo ulit dito. Oo, mamaya after ng kurba. Sa galon lang ang piit ng manubela. Pag naglipat ka, check lang ang side mirror, unahan lang ba? Yan, sige, speed up ikaw. Yan, signal, check. Wala? Meron. So huwag ka mo lang pupunta. Yan. Kaya mo lang nakasignal ka. Wala na. Yan. Kasi ang pag-join naman, halimbawa mayroon pa. Pag join mo naman, ibig sabihin kailan yung timing para lumipat ka na. Pag ang sasakyan na yun na pinauna mo, nakita mo na likod dito, hindi lipat na ikaw. So kailangan din kasi natin i-check yung bawat spacing natin sa gilid, lalo na kapag ganyan ang kalsada, yung dalawahan lang. Kasi nga, di ba, hindi naman pare-pares ang sukat ng sasakyan na nakakasabay natin. May mga malalapad. Kapag kasi lumamang ka sa kaliwa at gusto nilang overtake, baka hindi sila kasya, di ba? Kailangan time to time chine-check natin ang bawat gilid. Kailangan parehas ang spacing natin sa bawat gilid natin. Ibig sabihin, pasok ka sa linya mo. May mga time kasi na pasok ka nga sa linya mo, pero sobrang dikit ka naman sa kabilang side. So kailangan balance. Kasi lalo na kapag ang overtake sa'yo ay mga malalapad na truck, ganyan. Pero kapag ganito kasi, ganyan ang kalsada, kumbaga dumami ang linya, napapadikit ka man, halimbawa napapadikit ka naman sa kaliwa at overtake sila sa kaliwa, at least malawak pa yung kalsadang pwede pa sila mag-adjust. Pero pag gagalong sa lubungan ng kalsada, make sure talaga na nasa gitna ka talaga ng lane mo. Okay, so stay on your lane ka pa rin. So kanina napansin mo, Ma'am Mariana, na doon sa malapad ng kalsada, nag 3 lanes na tayo. Ang ginawa natin, pwede tayong tumakbo ng 60, tama? But ngayon, dahil papasok na ulit tayo sa residential area, less than 60 na tayo dito. So doon sa dulo nito, ma'am, rotonda yan. Ang direksyon po natin pakaliwa. So dapat habang tayo ay kumakaliwa sa rotonda, make sure na ang speed mo is less than 20 lang, no? Para nakukontrol nyo pagliko nyo. Dito pa lang, ayan, rumble strip, signal na ikaw. Yan, sige. Ma'am, signal kaliwa. Tama po yun, ma'am, signal kaliwa. Yan, doon po kayo sa kapangalawa, liliko. Yan, ang paala, kay brake lang, huwag magagas. Liko. Yan. Okay. Stay on your lane ka pa rin. Kapag ganyan, lumiliko ka sa ganyan, kung saan lane ka galing, dapat papatak ka mula kung saan din yung lane mo lang. Hindi pwedeng lilipat ka kaagad. Yan. So ngayon, kung intention mo lumipat, kailangan medyo align ka muna sa linya mo kung saan ka galing bago ka ngayon magplanong lumipat. Tapos doon naman sa dulo,
Ganun din yon, rotonda din, but ang direksyon naman natin pa right naman tayo. At stay on your lane ka pa rin. Sundan mo lang ang guhit ng kalsada mo. Hindi mo kailangan lumipat sa kanan, ano? So rumble strip pa rin. Pagdating ng rumble strip, ibig sabihin yan, pinag-i-slow down ka. In the same time, signal your intention. Signal sa right. Sundan mo lang yung guhit ng kalsada mo. Pakanan naman tayo. Yan, slow down ka lang. Bitaw-bitaw lang mula sa brake. Yan. Huwag kang liliban sa kanan. Okay, na-scan mo na yung kalsada. Pwede ka na mag-speed up ng konti. Yan. Okay, so pabalik na po kami ng school. Medyo nakagala na po kami ng konti na malayo-layo. Kamusta naman experience, Ma'am Rihanna? Ako na ano sa'yo, yung paano man, ayun, may mali ako. So, ganun pala dapat yung gawin pag meron. Hindi ka ako sa agad mag-break kung meron kang ano sa likod. Diba? Yun yung naano ko sa'yo. Tsaka lagi mong isipin, ma'am, yung mga pagkakamali na yan, it's normal. Ano, kasi normal yan sa nag-aaral. Yun nga lang, sabi ko nga, kukuha na natin siya ng lesson. Sa stage ka pa lang kasi na medyo pinapasok minsan ng lito. Dahil nga, minsan hindi nga familiar ang lugar. Nakikita ko pang i-improve pa yung pagpapalit po ng linya. Na gradual lang dapat siya talaga. Kasi sa ngayon kasi napapansin ko kapag naglilipat ka ng linya, although nandun kasi yung sobrang ingat mo, no? So yung ginagawa mo yung katulad ng natigil ka na membreno ka, pwede mong gawin yon kapag yung sumisingit-singit ka. Pero pag highway na, ito na yung tipong kanina, tulad sabi ko kanina, mag-clear speed up. Tapos yung konti-konti lang talaga ang kabig na mula manibela pag lumilipat. Ang lahat po na yan, Ma'am Rihanna, ay mag-i-improve yan through your experience, no? So drive ka lang, huwag mo lang kalimutang mag-drive, mag-practice hanggang ma-absorb mo lahat, hanggang dumating ka sa point na ang driving sa iyo ay basic na lang. So basta wag mo lang alisin yung pagiging defensive driver.